So mga kaibigan, welcome to my YouTube channel mga kaibigan. Magbabahagi na naman tayo ng biblical na kaalaman. Ang babasahin natin ngayon mga kaibigan ay kaya't nilikha ng Diyos. So mababasa natin ang teksto mga kaibigan, Kabanata 1 sa Genesis, versikulo 21. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. So ayan mga kaibigan, nakita ng Diyos, nilikha ng Diyos lahat ng mga dambuhalang nilalang sa dagat o sa tubig. Kaya minsan, yan ang kadalasan minsan na kinakatakutan ng karamihan, yung mga dambuhalang nilalang sa dagat mga idol, mga kaibigan. Kahit ako nung kabataan ko, mahilig ako sa pangingisda sa tabing ilog. Kahit na sabihin natin na walang ano doon sa amin, wala pa akong nakita na ganung bagay, pero dahil sa usap-usapan ng mga matatanda, lagi akong natatakot. Siyempre mga bata pa kami noon mga kaibigan. Itong sinasabi ng Biblia ay ito ay ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa sa ating mundo. Ito ay para ipaalam sa karamihan, lalo na sa mga bagong henerasyon mga kaibigan. Kahit paulit-ulitin natin ang pagbabasa ng Biblia, ito ay laging bago dahil ang mga henerasyon ay dumadaan, may dumarating, may dumadaan, may dumarating. Ang mga dumadaan, kahit na yung mga nakaraan ng mga henerasyon ay hindi alam ang kasaysayan ng Biblia. Kahit na ang mga matatalinong scholar. Dahil bakit nga ba mga kaibigan, bakit di nila alam ang kasaysayan ng Biblia? Kasi mas pinili nilang aralin ng lahat para lang sila kumita, para sila magiging mayaman, para magiging maimpluwensya, para magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Kaya kadalasan, kaya nga mga kaibigan, kahit na yung mga nasa gobyerno na, kahit na may alam sa Biblia, ay hindi pa din nila ginagamit. Bakit nga ba? Ang iniisip kasi nila is kapangyarihan, impluwensya. Kaya hindi nila iniisip kung ano yung nakasulat sa Biblia, ano ang magiging epekto sa buhay nila balang araw. Sa totoo lang mga kaibigan, tayo ay walang kamatayan. Baka mayroong question, bakit? Ang tao ba ay hindi namamatay? O ang tao ba ay namamatay? So yan mga kaibigan, sasagutin ko yan at gagawan natin ng content. At dito sa Bible ay papaliwanag lamang natin ang mga nangyayari noong panahon, kung bakit may mga dambuhalang mga nilalang sa ating karagatan. Minsan iniiwasan ng karamihan kasi mapanganib, nakakapinsala, kaya kailangang iwasan. Pero kung mayroon kang panlaban, siyempre pwede mong labanan sila. Pero kung wala, mas magandang iwasan mo na lang. Yun ay lahat ay nilikha ng Diyos nung sinaunang panahon, ayon sa kanilang mga uri, mga kaibigan. Ito ay programa ng Diyos, kaya nilikha niyang lahat ng mga nilalang. So mga kaibigan, yun lang. At doon sa sunod nating content, ipabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa buhay at kamatayan ng tao mga kaibigan. So ingat kayo palagi
And God bless sa inyong lahat.